Bukod sa mataas na ngang presyo ng langis, may dagdag singil din sa kuryente ang Meralco ngayong Abril. Pero hindi pa raw yan dahil sa epekto ng mahal na petrolyo, kundi dahil pa lang sa pagtaas ng generation charge, bunsod ng panghina ng piso kontra dolyar. Paano naman ang singil sa kuryente sa iba pang bahagi ng bansa? Ating alamin sa pagtutok ni Darlene Kai. Idagdag na ang kuryente sa listahan ng mga tataas ang presyo. Magkakaroon kasi ng dagdag na 53 centavos kada kilowatt hour ang singil para sa Meralco customers ngayong Abril. 107 pesos yan na dagdag sa buwan ng bill ng mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ang pamilya Del Rosario, mahigit 160 pesos ang madaragdag sa kanilang electricity bill. Oh, bakit ganun? Bakit tumaas? Dapat pababa, no? Patay tayo. Dagdag pasakit daw ito dahil sunod-sunod na ang pagtaas ng presyo ng langis at ibang bilihin. Kaya bawat piso mahalaga para sa katulad niyang senior citizen na tanging allowance lang ang natatanggap sa pagtatrabaho sa barangay. Kami, may mga minimum wage lang kami. Pawa naman kami, sana mabigyan pansin yung mga mga bilihin. Pa-discount na lang, ganun po. Sana nga. Sabi ng Meralco, hindi pa raw ito epekto ng krisis sa langis bunsod ng gera sa gitnang silangan. Kasi yung April generation charge reflects costs from March, and nung March, nandito na po sa bansa yung fuel na na-import natin. So hindi pa ito apektado nung nangyayari sa Middle East. Ang dahilan daw ng dagdag singil sa kuryente ay ang pagtaas ng generation charge dahil sa paghina ng piso kontra dolyar. So yung depreciation po ng pera natin ay nakaapekto sa 99% ng costs ng First Gas Santa Rita at San Lorenzo gas plants ng First Gas, and 44% of the rest of Meralco's power supply agreement. Sa Mayo pa raw mararamdaman ang epekto ng mahal na langis sa singil sa kuryente ayon sa Meralco. Pero aalamin pa raw sa pagtatapos ng buwang ito kung tiyak ngang madaragdagan uli ang singil at kung magkano. Hindi lang daw kasi presyo ng langis ang konsiderasyon, pati na ang palitan ng piso sa dolyar. The DOE and the ERC implemented what they call special operating guidelines that included the suspension of the regular market. We anticipate that it will reduce any expected increase in the generation charge. Pero epektibo na rin ngayong Abril ang bagong Lifeline Rate Subsidy Program threshold. Libre na ang kuryente ng 4-piece beneficiaries at mga kumukonsumo ng hanggang 50 kilowatt hours. May 35% discount naman ang mga kumukonsumo ng 51 hanggang 70 kilowatt hours. 20% ang discount ng mga may konsumo na 71 hanggang 100 kilowatt hours. Malaking bagay po para sa amin, para po sa pangdagdag gastusin po sa mga anak ko. Makakaano ka talaga, tipid ka talaga. Kasi ano na yun, pwede mo lang pang-budget din yung mga na-discount, ma'am. Pambili ng bigas, gano'ng pagkain. Inaasahan din ang dagdag singil sa kuryente sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil sa mas mataas na presyo sa WESM Wholesale Electricity Spot Market. Sa report ng GMA News Online, sinabi ng Independent Electricity Market Operator of the Philippines na ang mas mababang supply ng kuryente noong nakaraang buwan ay nagresulta sa malawakang pagtaas ng 23% sa spot market prices. Ang mas mataas na presyo sa WESM ay maaaring magresulta sa mas mataas na generation charge na maaaring ipasa ng distribution utilities at electric cooperatives sa kanilang consumers. Sa ngayon po, reportedly, Meralco and all the other electric cooperatives, very minimally increase. Meron pong increase, pero hindi po 5 piso, 9 pesos, or 20 pesos. Hindi po. Hindi po pareho po sa pag-increase ng diesel. The increase is in centavos. Siguro dahil po nag-increase ang presyo ng coal, nag-increase yung presyo ng transportation. Patuloy naman daw na gumagawa ng paraan ng Department of Energy para maibsan ang epekto ng mahal na petrolyo sa singil sa kuryente, gaya ng pagpaparami ng mas murang coal at pagkukunan ng renewable energy. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.